everyone! Eto na tayo, linggo na. Grabe, ang bilis ng panahon ano? Sunday na, and syempre, eto na ang katapusang bahagi o finale ng kwento ni Charm. Pero bago yan, hello muna ako sa ating mga suki dyan na hindi nagsasawa na tayo'y batiin, mag-comment, mag-share at mag-like ng ating video at mag-invite ng kanilang mga kakilala na mahalin rin ang ating kwento at syempre ang atin ring munting programa. Maraming salamat po talaga sa inyong pagmamahal. Special shout out tayo sa mga hindi nagsiskip ng ads. I love you all so much. Mwah! Sa mga nakapag-subscribe na. Mwah! Sa mga laging nagko-comment. Mwah! Hello po ako kay RD Edria. Maraming salamat. Hi din kay Angelina Kapungkol. Thank you so much sa'yo. Hi din kay Josevina. Hello sa'yo. Salibuma. Bonsi Mangot Channel or Bonsi Mangot Channel. Hi din kay June Season. Kay Rihama Slian, maraming salamat all the way from KSA. Maricel Mina, God bless you always too. Christina Season, Grace Sarmiento, maraming thank you. Princess Rizalyn Alaba, maraming salamat. Hello rin kay Shar Ash Pearl Jen. Hello rin kay Jeanette Mariano, maraming salamat. Peter Brian Valenzuela C. Hello rin kay Yuan Pendolat 1980. Thank you so much po sa walang sawa ninyong pakikinig dyan. Hello rin ako kay Jennifer Lingasa, kay Nora Barido Hamandre. Maraming salamat sa'yo. Rowena Dular from Panabo City. Chrislyn Cabael, maraming salamat. Jennifer Damasio, hello sa mga Damasio family all the way from North Cotabato. Marvy Montesilio, hello sa iyo. Jennifer, maraming salamat ulit. Hello rin kay Sobrevilla Mary Jane. Sobrevilla Mary Jane. Shout out daw sa family niya sa Pinas. Family Sobrevilla. Hello kay Riza Lopez at sa lahat po ng ating tagapakinig. Huwag na nating patagalin. Ito na ang finale sa kwento ni Charm. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Para mapalakas ang loob ko, Mama Mia, ay sinamahan ako ng mga kaibigan kong puntahan ang kampo ni na BJ. Bale, 4 po kaming pumunta doon. Pakiramdam ko ay mas excited pa ata ang mga kaibigan ko, Mama Mia. Ang aga-aga nilang pumunta sa apartment ko para bumiyahe na kami. Pusturang-pustura naman ang mga kaibigan ko sa pagbiyahe namin na yon. OOTD kung OOTD. Samantalang ako, Mama Mia, nung mga panahon na yon ay parang kaawa-awa naman talaga. Habang papalapit na kami ng papalapit sa kampo ay nagulat na lang ako dahil lagi nila akong nire-rehearse kung ano ba daw ang sasabihin ko dito. Sir, good morning. Nandyan ba si BJ? Sir, pwedeng kausapin si Sir BJ? Hello, sir. Blah, 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 blah. Uy, anong ginagawa niyo dyan? Mag-relax nga kayo. Parang kayo yung haharap eh. Ako naman yung girlfriend at ako namang makikipag-usap. Kaya nga, nagre-ready lang naman kami dito just in case, sabi nila. Medyo kinabahan pa ako nung time na yon, Mama Mia, pero talagang nilakasan ko lang ang loob ko. Pagdating namin sa may entrance at nakita agad kami nung kasamahan ni BJ na isa sa mga dinala niya sa apartment. Siguro nagulat din siya kaya nilapitan niya kami. Uy ma'am, nakarating kayo dito. Sadya ko kasi si BJ. Andito ba siya, sir? Pwede kaya kaming makapasok? May mga ID naman kaming dala. Makakapasok kayo ma'am, akong bahala. Kaya ayon, sumunod kami sa kanya at pumasok din kami sa loob ng kampo. Para kaming may mga kasalanan sa dating namin, Mama Mia. Para kaming ipa-firing squad dahil pinagtitinginan kami ng mga sundalo habang naglalakad papasok ng kampo. May isang lumabas na medyo may edad na at naka-army green shirt. Pagkatapos ay lumapit ito sa amin. Anong sa atin, ma'am? Tanong niya. Good morning, sir. Pasensya na talaga sa abala, ha.
May sadya lang talaga ako kay BJ, sir. Pagkatapos kong sabihin yon, Mama Mia, ay nagsalita naman yung kasamahan ni BJ na siyang nag-istima sa amin. Sir, eto pala ang girlfriend ni BJ. Ngumiti lang yung sir nila pero medyo napahiya talaga ako nung mga panahon na yon. Pati mga kaibigan ko, feeling ko ay nanigas rin katulad ko sa aming kinatatayuan dahil lahat ng mga sundalong nandoon, ang mga mata ay nasa amin lamang. Nandyan si BJ, ma'am, sa loob dyan. May sakit kasi yun kaya yan ang nagsisilbi niyang isolation. Dyan kasi namin ina-isolate yung mga kasamahan namin na hindi maganda ang pakiramdam. Pagkasabi niya noon, Mama Mia, ay tinuro niya sa akin ang isang parang maliit na kwarto doon sa barracks. Pwede ko ba siyang puntahan, sir? I mean, pwede ba kami dito kahit mga civilian kami? Oo naman, ma'am, walang problema. Kung kailangan nyo ng assistance, andito lang kami, ha? Medyo kinabahan ako sa assistance na sinasabi niya, Mama Mia. Na animoy parang may isang taong magwawala. Para bang pagwawala ang sinadya namin sa pagpunta namin doon. Naglakad kami papunta doon sa maliit na parang kwarto sa barracks nung biglang nagsalita ang aking mga kaibigan. Ma'am, sino yun? Parang senior or superior yun nila, 'di ba? Hindi man lang tayo nagbigay pugay at respeto. Uy, feeling ko commander nila yun. Naku, talagang nakakahiya, sabi ng dalawa naming kasamahan. Minus points talaga kami noon, Mama Mia, kasi pakiramdam ko ay wala kaming mga galang. Kasi parang sila pang mababait sa amin tapos kami ay basta-basta na lang pumupunta doon. Pero kahit na ganon ay talagang mababait naman sila at inistima nila kami ng maayos. Pinapasok nila kami sa barracks, Mama Mia, at dun lamang tumambay sa labas ng kwarto yung mga kasamahan ko. Binagyan sila ng mga mauupuan ni na sir. Pagpasok ko ay parang nagulat si BJ. Ako din naman, Mama Mia, ay medyo nagulat kahit inaasahan ko na siyang makita dahil nung pagpasok ko ay sakto naman na siyang pagsusuot pa lamang sana niya ng kanyang pants. Ewan ko kung boxers o brief ba yung nakita ko. Basta bigla na lang akong tumalikod nung nagsalita siya at nakita ko ang itsura niya. Hindi ka man lang kumatok, ma. Ah, ano? San ba ako kakatok dito Parang wala namang pintuan. Bukas na bukas po yun, Mama Mia, kaya pati hangin ay talagang nag-in and out lang dun sa kanilang isolation area. Bakit pumunta ka dito, ma? Namiss kita. Bakit ikaw? Ikaw lang ba ang pwedeng bigla-biglang pumupunta dun sa apartment kapag namiss mo ko? Nung sabihin ko yon ay bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Namiss din kita, ma. Namiss mo ako? Bakit parang hindi mo yata ako pinapansin? Bakit parang baliwala na yata ako sa'yo tapos ni pag-update sa akin hindi mo na magawa? Anong nangyayari sa'yo? Doon niya in-explain sa akin ang kanyang side, Mama Mia. Pinag-isipan niya raw ng maayos yung mga nangyari sa amin dun sa kanilang probinsya. Binigyan niya raw ng space ang kanyang sarili. At nagtiis daw siya sandali para wag akong bisitahin para lang mag-sink in sa kanya ang lahat ng nangyari dun sa kanilang probinsya. Umamin din siya sa akin, Mama Mia, na hindi siya naging handa sa posibleng pagre-reject ko noon sa pagpapakasal sa kanya. Akala niya raw ay oo ako agad. Hindi raw siya handa na humindi ako. Kaya tinamaan raw talaga ang kanyang pride at ego nung time na yon. Inaamin ko naman, Mama Mia, na may kasalanan din naman ako sa mga nangyari. Kasi nung mga panahon na yon, feelings ko lang, emotion ko lang, at side ko lang ang kinoconsider ko. At hindi ko iniisip ang kanyang mararamdaman. Hindi ko iniisip na mapapahiya siya dun sa mga witness na kinuha niya, pati na rin dun sa ninang niyang judge. Humingi siya sa akin ng patawad kasi na-realize din daw niya na hindi lahat ng bagay ay nadadaan sa santong paspasan.
Na-realize daw niya, Mama Mia, na hindi sa lahat ng pagkakataon yung gusto niya lang ang laging nasusunod. At the same time ay nahiya rin daw siya sa akin kasi siya lang daw ang nagdesisyon para sa aming dalawa. Siya lang daw ang nag-iisip na pwede kaming ikasal agad-agad. Nahiya raw siya sa pagiging selfish niya that time at hindi man lang daw niya kinonsider ang side ko. Ni hindi man lang daw niya ako tinanong kung handa na ba akong pakasalan siya. Nahiya siya dahil sa nagawa niya at malaking pagkakamali daw yon yung desisyon niya, Mama Mia. Marami raw ang nadamay dahil doon. Nadamay din daw, Mama Mia, ang kaniyang tito at tita na siyang magiging witness sana namin nung aming kasal. Nadamay din ang tita ninang niya na dapat ay maraming gagawin nung araw na yon pero isinantabi nito ang mga kutungkulin para sa kanya at mapagbigyan ng hiling niya na ikasal kami. Sabi niya, Mama Mia, ang dami-dami daw niyang mga pagkakamali dahil sa pagiging selfish niya. Sabi niya, nasanay din daw talaga siya na magdesisyon para sa sarili niya ng agad-agad. Siya din daw ang nagdedesisyon sa bahay nila dahil siya naman ang lalaki. Kaya nga raw ang daming nadadamay. Tulad noong hindi niya sinabi sa akin ang tungkol sa pagkikita at pag-uusap nila ng ama ng mga bata. Nung binawi sa amin ng mga bata ay nakita niya raw na nadamay ako sa pagiging selfish niya na wag sabihin sa akin ng katotohanan. Pero Mama Mia, naisip ko rin hindi ko naman din siya mabiblame. Kasi hindi din naman invalid ang iba niyang rason kung bakit niya nagawa ang ibang mga bagay na yon. It seems na parang kulang lang talaga kami sa confirmation at communication sa isa't isa. Pa, naiintindihan ko naman ang side mo. Sana wag ka lang masyadong harsh dyan sa sarili mo. Sana wag kang masyadong ma-disappoint sa sarili mo. Oo, nasaktan ako dahil nagkasakit ka na naman at alam kong may kasalanan na naman ako. Willing naman akong makorek pa sa mga pinagagagawa ko. Pero sana ganun ka rin. Wag lang yung lagi ka na lang sensitive sa sarili mo. Natakot lang talaga ako, Ma. Natakot ako na baka dahil sa ginawa kong yun, nag-iba ang paningin mo sa akin. Natakot ako na baka matakot ka sa akin at ma-realize mong hindi pala ako ang gusto mong makasama habang buhay. Pa, lagi mong tatandaan ha, ang maliit mong pagkakamali hindi rason para kalimutan ko na lahat ng mga magagandang nagawa mo sa akin. At mas lalong hindi rason para kalimutan ko kung gaano ka kabait at kabuting tao sa akin. As much as possible, Pa, ayokong maramdaman mo na less ka. Kasi honestly, you're more than enough para sa akin. Honestly, hindi na ako naghahanap pa ng iba. Mahal kita. Mahal kita ng totoo. Kaya ayusin mo yan. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay naging marupok na rin ako. Umamin na rin ako talaga sa tunay kong nararamdaman kay BJ. Pero ewan ko ba, bakit kung kailan ay seryosong-seryoso na ako, etong si BJ naman ay bigla na lang magbibiro at bigla na lang magpapatawa. Minsan nga, bigla na lang siyang natatawa. Oh, bakit ka natawa dyan? May katatawanan ba sa mga sinabi ko sa'yo? Wala naman, sabi niya habang hinahaplos-haplos at sinusuklay niya ng kanyang kamay ang aking buhok. Kung wala, bakit ka tumatawa? Masaya lang ako. Masaya lang ako dahil sinabi mong mahal na mahal mo na ako. Humingi rin ako ng tawad sa kanya, Mama Mia, lalo na sa kanyang kahihiyan na inabot sa kanyang mga kamag-anak that time. Kasi hinayaan ko lang talaga siya na siya ang humarap dun sa mga kamag-anak niya na sana ay magiging parte ng civil wedding namin. Siya lang ang hinayaan kong kumausap sa mga ito. Kaya siya lang din ang sumalo sa lahat ng kahihiyan.
Humingi ako ng tawad sa kanya at pinaintindi ko sa kanya ang reaksyon ko that time. Pinaintindi ko sa kanya ang katotohanan kung bakit ako humindi. Hindi ibig sabihin noon na hindi ko na siya mahal. Mahal ko siya, kaya lang, dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, ayokong magkamali kami ng desisyon dalawa, lalo na sa bagay na yon. Lalo na sa mga nasabi ko na siyang nagpasakit sa kanyang damdamin. Alam ko kasi, Mama Mia, na may mga pagkakataon talaga itong bibig ko ay hindi na nag-iisip kung ano ang dapat mga salitang mamumutawi mula dito. At dahil nga doon ay nagkaintindihan kaming dalawa. We both compromised each other's lapses. Ganun talaga Tao lang din naman kami. At tulad ng ibang tao, marami rin kaming mga pagkakamali. The good thing is, kaya pa naming masettle ang aming pagkukulang sa isa't isa in just a span of time. Next time pa, kapag mabigat na ng mga desisyon, huwag mo naman sanang kalimutan na ipaalam sa akin para naman mapag-usapan natin ng maayos kung anong dapat nating gawin, hindi ba? Kasi napakalaki ng tiwala ako sa iyo pa At nakita ko rin naman na maski nagkakabulilyaso ang sitwasyon ay kaya mo namang i-handle ang lahat. Pero gusto ko lang din talaga na maging parte sa bawat malalaking desisyon na gagawin mo, lalong-lalo na kung tungkol sa ating relasyon. Sorry ma ha, naawa din talaga ako sa'yo kasi lagi ka na lang naiipit sa sitwasyon na ako naman ang may gawa at ako naman ang nagdedesisyon. Pero salamat dahil kahit na ganun, hindi ka pa rin natakot, hindi mo pa rin ako iniwan. Salamat dahil pinipilit mo pa rin na intindihin ako. Mama Mia, naisip kong pareho lang din naman kaming dalawa na naiipit. Pero kahit na ipit na ay nakakalusot pa rin naman kami sa mga sitwasyon na ganon. Siya ang nakakapagbulilyaso ng lahat pero siya rin ang dahilan kung bakit namin yon nalulusutan. BJ, iintindihan kita hanggat sa aking makakaya. And never din akong nakaramdam na disappointed ako sa'yo. Lagi mong tatandaan ha, wala na akong iba pang lalaking gugustuhin. Maski in another life ay talagang makikiusap ako sa Diyos na ikaw pa rin ang ibigay niya para sa akin. Bigla na naman siyang ngumiti ng pagkalapad-lapad. Iintindihin mo pala ako lagi ma, kahit pala sa susunod na buhay. What if sa susunod na buhay tao pa rin ako tapos ikaw ay magiging hayop na? Sabi niya sa akin na bigla siyang natawa. Baliw ka talaga, pero kung mangyari yon, ibig sabihin, wala ka talagang swerte kasi hindi naman pwedeng maging tayo kaya doon na lang din ako sa hayop na katulad ko, 'di ba? Siguro naman, makakakita din ako ng hayop na nakakamuflage. Pagkasabi ko noon ay natawa siya ng lalo, Mama Mia. Pero salamat talaga ma dahil hindi mo ako hinayaan sa aking nararamdamang sakit. Alam mo, naisip ko nga na questionin noon ang worth ko kung karapat-dapat ba talaga ako sa'yo. Pa, ayoko mag-isip ka ng ganyan, okay? You always mean the most to me. Willing naman akong pakasalan kita. Kaya lang, gusto ko yung pinag-iisipan natin, yung pinag-uusapan, hindi yung ura-urada ha. Hindi na dadaan sa surprise ang mga ganyang klaseng desisyon sa buhay. Simple lang naman ang gusto ko pa. Wala naman akong pakialam kung civil or church wedding tayo. Ang importante, approve sa ating dalawa, approve sa both sides ng ating pamilya, at ang importante din ay napag-usapan natin. Okay ma, basta ha, simula ngayon engaged na tayong dalawa. Mama Mia, dahil nga ayoko na siyang saktan at totoo naman din talaga na willing na rin akong magpakasal sa kanya, ay umuo na lang ako. Hindi na lang ako kumontra pa. Basta yun ang usapan naming dalawa. Ma, kung magpapakasal kaya tayo, magiging ganito mo pa rin kaya ako kamahal? Kahit na may mga anak na tayo? Baka
magbago ang priority mo, 'di ba? Ganun talaga ang mga nanay. Kaya ngayon na wala pa tayong anak, minamahal na kita. Siyempre, 'di ba sabi nila, ang asawang lalaki ang siyang panganay mo. Kaya siyempre, ikaw muna ang baby ko ngayon. Basta ha, susustento ka sa mga anak natin. Tumawa din naman siya. Kapag may asawa na tayo, ma, tumigil ka na sa pagtatrabaho mo. Focus ka na lang sa amin in the future sa mga bata. Mama Mia, para kaming mga timang nung mga panahon na yon na nag-iisip na ng mga malalayo pang bagay. Okay, sige, pero tatapusin ko muna tong masteral ko ha. Hindi ibig sabihin nun na after nating magpakasal hindi ko na kayang tapusin ang masteral ko. Sige, tutulungan din kita ma. Tutulungan kita sa gastos mo sa pagmamasteral mo hanggang sa gagraduate ka. Para naman may utang na loob ka na sa akin para hindi mo na ako maiwanan. Sabi niya at tawang-tawa pa talaga. Ewan ko talaga dito kay BJ, parang in-check ayaw malamangan. Ma, si Lord na lang talaga ang bahala sa atin. Alam mo, naniniwala ako sa ganun ma. Siya ang may plano para sa ating dalawa. Kasi hindi naman niya tayo ilalagay sa ganitong sitwasyon kung hindi siguro tayo para sa isa't isa, di ba? Mama Mia, na-touch ako sa kanya. Sa totoo lang, ito ang isa sa mga karakter ni BJ na talagang gustong-gusto ko. Hindi siya nakakalimot na tumawag ng nasa itaas. At dahil sa heart-to-heart talk namin ni BJ ay nakalimutan kong may mga kasamahan pala akong nag-aantay sa labas. Kaya Mama Mia, nung maalala ko sila ay dali-dali akong lumabas, pero nung nakita ko ay wala na pala sila dun sa kanilang kinauupuan kanina. Ang sabi nung mga taong nandoon ay nandun pala sila sa barracks kung saan nandun ang mga kasama ni BJ at kausap ang mga ito. Sinenyasan ko na lang sila nung makalapit na ako na uuwi na kami. Uwi na tayo, okay na kami ni BJ. Hindi pa tayo pwedeng umuwi. Alagaan mo muna si BJ dyan kasi may sakit yan, 'di ba? Sabi nung isa kong co-teacher. Kami lang ang uuwi, ma'am. Kukuha lang kami ng mga gamit natin kasi mag-overnight tayo dito at magka-camping din kami dito. Nagulat ako sa mga biglaang plano na gano'n, Mama Mia. Huy, sigurado kayo? Bawal ata yan dito, uy. Ma'am, pumayag na sila. Tignan mo nga hinandaan pa kami ng tent para mamaya. Nako, ayusin nyo talaga yan ha. Kasi baka mapagalitan tong mga kasamahan ni BJ. Lumawa naman ang mga kasamahan ni BJ at nag-approve lang sa akin. Kaya ayon, umuwi nga ang mga kasamahan ko para kumuha ng mga gamit namin. Mama Mia, napakaswerte pa talaga nila dahil hinatid pa sila ng army truck papunta sa town. Sabi ko na nga ba, may ibang agenda itong mga co-teachers ko. Tawang-tawa na lang talaga ako habang iniisip ko na hindi naman pala totoong ang pagdamay nila sa akin ng dahilan kung bakit nila ako sinamahan doon sa kampo. May iba pala talaga silang plano. Sinabi ko kay BJ na hindi kami uuwi at napakalaki naman talaga ng ngiti ng boyfriend ko, fiancé ko. Inalagaan ko siya kasi nga nagkasakit na naman. Pa, bakit lagi ka na lang talagang nagkakasakit? Siguro dahil sa hamog ma. Pero alam mo, magiging maayos na rin naman ako. At plano ko naman talaga na kapag okay na ako ay uuwi ako agad dun sa apartment mo. Kaso naunahan mo lang ako eh. Paano excited na excited tong mga kasamahan ko na puntahan ko dito sa campus si BJ. So nangyari nga ang plano nilang camping at sinabihan pa nila ako na sila lang daw dun sa tent at dun daw ako sa kabilang barracks, dun kay BJ. Mahirap naman Mama Mia kung sasali pa ako sa kanila dun sa tent, magka-partner-partner na sila. Yes, Mama Mia. Yung tatlong dinala ni BJ dun sa apartment, yun din ang naging kapartner ng tatlo kong mga kaibigan.
Dinalhan lang nila kami ng makakain kasi nag-ihaw sila ng isda at karne doon. Pagkatapos namin kumain ni BJ, ay dumating naman yung lalaking sumalubong sa amin kanina. Okay ka na? Okay na ako, tito. Pagkatapos sabihin yun ni BJ ay umalis din naman ito. Sino yun pa? Na-curious ako, Mama Mia. Dahil nga tinawag niya itong tito. Sabi sa akin ni BJ ay tito niya raw yon at magpinsan daw yon at ang kaniyang ama. Talagang mga malalaking tao yung mga relatives at kamag-anak pa, no? Baka magkamag-anak din kayo ng presidente, ha? Kamag-anak mo ba si President Duterte, ha? Sabihin mo sa akin para naman hindi ako mabibigla. Tawang-tawa siya, Mama Mia, at ang sabi niya, hindi daw. Now I know kung bakit napakadali lang sa kanya na lumusot-lusot sa mga borders nung mga panahon na tumatakas-takas kami para gumala. Kasi meron pala siyang malaking taong sinasandalan. Lumabas kami sandali at pumunta kami dun sa mga kasamahan ko na enjoy din naman sa kanilang mga partner. Kinabahan ako, Mama Mia, dahil bigla akong pinatawag nung tito ni BJ. Tinignan ko ng masama si BJ at sinenyasan ko siya na samahan niya ako. Pero sumenyas naman siya na okay lang daw na ako lang ang mag-isang pupunta doon dahil yun ang utos ng kanyang tito. Kaya yun, nagkausap kaming dalawa ni Sir. Nag-share siya sa akin ng kanyang background hanggang sa napunta ang topic namin kay BJ. Doon ko pa nalaman, Mama Mia, na siya pala ang nakatrigger kay BJ na gawin yung tungkol sa kasal. Kasi yun pala ang ginawa niya dati sa kanyang girlfriend. And worst, Mama Mia, kasi siya 2 times daw siyang na-reject pero napangasawa din naman daw niya yung babaeng inambahan niya ng kasal dati. Naintindihan ko ang pinupunto niya. Pero meron na kaming napag-usapan ni BJ at amin na ngang ipinapasa Diyos ang magiging kinabukasan ng aming relasyon. Natapos din naman agad ang pag-uusap namin ng tito ni BJ at agad din naman akong inaya ni BJ na matulog na raw kami kasi malapit na rin yung mag-12 midnight. Pa, saan ako matutulog ngayon? Dito, tabi tayo. Kakasya tayo dito eh. Napakaliit naman ng kanyang bed, Mama Mia. At sigurado ako na kung may isa mang gagalaw sa amin ay lalagapak talaga sa sahig. Sabay na tayong umuwi bukas, Ma, ha? Doon ako sa apartment mo mag-a-isolate. Mabuti pa para matulungan mo naman akong mag-compile ng mga modules ko. Ang dami-dami na nun eh. Yes, ma'am. Natigilan sandali ang pag-uusap namin ni BJ dahil bigla akong parang may narinig na parang may wakwak sa labas. Naintindihan naman ni BJ at parang narinig din niya ang narinig ko. Ayan na oh. Ayan na talaga. Nag-iingay na yung mga wakwak. Basta ganitong oras talaga, ganyan sila eh. Pero ma, kapag malakas ang ingay nila, ibig sabihin nasa malayo sila ha. Pero kapag mahina, ibig sabihin nasa malapit lang. Bakit ang hina ng boses ngayon? Pa, baka nandyan lang siyang sa may gilid. Parang eto ata yung matandang nakita ako dati na wakwak eh kasi pakinggan mo yung boses oh. Parang may ubo pa ata. Sabi niya sabay tawa. Kawawa din naman talaga yung aswang kasi chinichismis pa ni BJ sa akin. Medyo nahirapan ako sa forma namin, Mama Mia, dahil hindi kami makagalaw pareho. Tapos yung damit ko ay talagang nasagi pa ang isang pako. Hinulungan ako ni BJ at sa hindi inaasahan, Mama Mia, sa sobrang likot niya ay nasira yung aming pinaghihigaan. Patay tayo nito, Ma, sabi ni BJ. Hayaan mo na yan pa. Mahirap naman kung kukumpunihin mo yan gabing-gabi na.
Baka kung ano sabihin ng mga kasamahan ko, ma. Baka sabihin nila na grabe ang naging bakbakan dito. Hindi ba nila alam na muntik nang masira or malapit na rin namang masira yung kinahihigaan mo kanina? Siyempre, masisira talaga yun dahil dalawa na tayong humiga, di ba? Kaya ayun, hindi talaga nagpaawat si BJ at kinumpuni niya yung aming hinihigaan. Ang ending, pareho kaming dalawa na kulang sa tulog. Hindi kami nakatulog ng maayos. Ako naman ay sa mesa na lamang natulog dahil medyo nahihilo na talaga ako. Tulog is life talaga ako, Mama Mia. Next morning, umuwi na kami pagkatapos naming magpaalam sa kanilang mga seniors doon. Dahan-dahan lang ang biyahe namin dahil kulang sa tulog si BJ. Nung nandun na kami sa apartment ay nag-text yung isa kong kasamahan ng worth it. Ewan ko kung ano bang worth it ang sinasabi nila. Para ba sa amin ni BJ or para sa kanila? Well, I'm not sure. Sa susunod na lang ako makikichismis sa kanila dahil meron pa akong may sakit na aalagaan. Ma, nagtatanong si Mama kung kailan daw tayo ulit bibisita sa Visayas. Tanong ni BJ. Hindi agad ako nakapagsalita, Mama Mia, dahil nahiya pa ako sa aking sarili. Baka magkita na naman kami nung mga relatives ni BJ na kasama sana dapat dun sa aming kasal. Hindi ka na talaga magugulat dun, ma, promise. Ikaw lang naman ang iniintay ko, BJ, kung kailan ka makakakuha ulit ng passes natin. Mabilis lang yun, ma, sabi niya. Sa bagay, alam ko namang totoo ang sinasabi ni BJ na mabilis lang yun kasi may mga malalakas siyang kapit. Dali natin ang mga bata dun, pa, sabi ko naman. Sige, susubukan kong kausapin yung papa nila. Sige, go. Total hindi naman siguro tayo mabubulilyaso kasi makakalusot din naman tayo eh. Naisip ko talaga noon na sana nga maisakatuparan ang plano namin ni BJ. Sana nga madala namin ang mga bata dun sa kanilang ina. At least ngayon ay medyo settled na ang aming mga kaluluwa ni BJ dahil maayos na kaming dalawa. Pinagdasal ko na lang talaga na bigyan pa kami ng lakas ng loob ni God para sa mga darating pang trials sa aming mga buhay at relasyon. And I always pray for the best para sa aming dalawa. I pray na sana ibigay ng Diyos sa amin ang lahat ng aming desires sa kanya-kanya naming mga puso. Alam ko kasi, Mama Mia, na habang buhay pa tayo, ay hindi talaga tayo nauubusan ng problema. Habang buhay pa tayo ay hindi nauubos ang mga pagsubok sa ating buhay at relasyon. At lalo lamang tumitindi ang mga pagsubok na yon. Kung naipasan nyo ang unang pagsubok, ay mas mahirap at mas matindi ang susunod. Kaya yun lang talaga ang dinadasal ko sa Diyos. Sana bigyan niya ng lakas kaming dalawa ni BJ para patuloy na ipaglaban ang aming relasyon. Third week of October, nagulat na lamang ako, Mama Mia, nung biglang dumating sa apartment ko ang mga bata kasama ang kanilang ama. Inihatid niya ang mga bata because nagkaproblema sila nung kaniyang babae. I mean, nung kaniyang kabit. Sorry na po sa term, pero kabit pa rin talaga ang term ko dun sa babae kasi kasal naman itong kaibigan ko at itong papa ng mga bata. And it's getting complicated daw. Sabi niya ayaw na raw niyang madamay pa ang kaniyang mga anak. Ganun lang ba talaga kadali sa kaniyang sitwasyon na lahat-lahat? Ganun lang ba kadali sa kaniyang pagkuha o pagbawi sa mga bata? Tapos ngayon na nagkakaproblema siya ay bigla-bigla na naman niyang ibabalik sa akin? Bakit ganun? Bakit may mga amang ganun? Dapat sana inunan niya ang mga bata. Dapat sana kung may problema sila nung kanyang kinakasama, eto ang kanyang paalisin at wag ang mga anak niya. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko that time, Mama Mia. Feeling ko para po kaming mga laruan nung mga panahon na yon. Para kaming pinaglaruan ng ama ng mga bata. Kung makapag-iwan siya sa akin ng mga bata ay para lang mga gamit ang mga bata kung iintriga niya sa akin.
Nanggigil talaga ako, Mama Mia. As in, gustong-gusto ko siyang awayin, gustong-gusto ko siyang sumbatan, but looking at the faces sa mga bata ay naawa ako. Napakasakit tignan na ang mga inosenteng mga batang ito ay nadadamay sa komplikadong sitwasyon ng kanilang mga magulang. Sakto naman nung mga panahon na yon na ang dami-dami ko talagang gagawin na trabaho. I have a very busy schedule at kailangan kong humabol ng napakaraming deadlines. Kasi alam mo naman, Mama Mia, nung pandemic, hindi rin talaga kami nakaligtas na mga guro sa mga maraming paperworks. Pero wala rin naman akong magagawa. Mahirap naman kung humindi ako. Mahirap naman kung hindi ko tanggapin yung mga bata. Bigla na lang umalis ang kanilang ama nang hindi man lang pa ako nakakasagot sa kanyang mga sinabi. Mama Mia, nakahinga na lang ako ng malalim. Ilang beses ako huminga ng malalim dahil pakiramdam ko nung mga panahon na yon, eto na naman. May pagkakataon na naman na masaktan ulit ako sa oras na bigla-bigla na naman niyang kunin ang mga batang ito. Naisip ko na kontakin si BJ nung mga panahon na yon. Pinalam ko sa kanya na nasa akin na ulit ang kanyang mga pamangkin. Mga hapon ay dumating siya dahil marami pa silang inaasikaso sa kanilang trabaho. Kasi nga, frontliner din sila nung mga panahon ng pandemic. At kitang-kita ko sa mukha niya nung pagdating niya na wala talaga siya sa mood. After kong ma-explain sa kanya ang mga nangyari ay natakot ako. Kasi for the first time ay nakita ako si BJ na galit ang kanyang itsura. As in galit na galit siya, Mama Mia. Sa sobrang galit niya ay muntik na niyang masira ang pintuan ko dahil sinuntok niya ito. Buti na lang at kumalma siya, Mama Mia, nung sinabihan ko siyang huwag siyang magalit at baka matakot sa kanya yung kanyang mga pamangkin. Naguguluhan din ako nung mga panahon na yon. Naguguluhan kaming dalawa kung ano ba ang dapat naming gawin kasi pareho kami na hindi makaalis at hindi makahindi sa aming mga trabaho. Although work from home pa rin naman ako, but at the same time, oras-oras din po ang klase ko nung mga panahon na yon. And to be honest, hindi na rin talaga ako maaasahan sa pagbibabysit sa kanila kasi napaka-loaded ko talaga sa trabaho. Pero at the same time, wala din naman akong ibang choice kasi nasa akin na iniwan ng kanilang ama ang mga bata. At hindi rin naman pwede na dalhin ni BJ sa kampo ang mga batang ito. Nagpasalamat na lang talaga ako, Mama Mia, dahil nandun ang mga kapitbahay ko na sila mismo ang nag-aalaga sa mga bata. Minsan nga kapag may klase ako online ay kinukuha nila ang mga bata para dun ito magstay sa kanila. Para raw magkaroon ako ng peace of mind at makapagturo ng maayos. Kahit na mahirap, nakapag-adjust din naman kaming dalawa ni BJ sa aming sitwasyon. Na-balance din naman namin ang aming oras para sa aming trabaho at sa mga bata. Lalo na't may mga kapitbahay ako na willing talagang tumulong. Hindi nagtagal ay naka-adjust kami at naging maayos din naman ang setup namin. Bumalik kami sa pagiging mother and father sa mga batang ito. Amin na ang mga responsibilidad na iniwan ng kanilang mga magulang. That time ay umuuwi na rin si BJ. So nakakagawa din ako ng mga dapat kong gawin sa bahay. Sa totoo lang, naaawa ako kay BJ, Mama Mia, dahil alam kong nahihirapan siya sa trabaho tapos lalo pang pahirap sa kanya ang napakalayong biyahe araw-araw. I told him na pwede naman na hindi siya araw-araw pupunta dun sa apartment ko, lalo pat kitang-kita kung napapagod siya. Pero gusto daw niya na umuwi siya araw-araw. Mas okay daw yun na nakikita niya ang sitwasyon ko at ng mga bata. Minsan, Mama Mia, naaabutan niya sa bahay na wala pa ang mga bata dahil nasa kapitbahay ko pa ito. Siya din naman ang kukuha ng mga bata mula sa aking kapitbahay. Meron kasi akong klase online na 6 to 7 p.m. ang schedule. Kaya minsan, hindi ko talaga maagang napipick up ang mga bata sa bahay ng aking kapitbahay. Every time na umuwi si BJ ay tumutulong din siya sa pag-aalaga sa mga bata.
Kasi nga ako, marami rin akong ginagawa. Bukod sa trabaho ko ay may ginagawa din ako na paglilinis at pag-aasikaso ng apartment. Napakahirap naman talaga at nai-stress na talaga ako nung mga panahon na yon, pero laban lang. Kaya nung mga panahon na yon, pakiramdam ko ay tinakasan na ako ng espiritu ng kagandahan dahil sa sobrang stress na ng mukha ko. May time, Mama Mia, na sa sobrang aligaga ko sa mga school papers na ginagawa ko, ay hindi ko na namalayan na nakatulog na pala silang tatlo sa sala. Tatabi sana ako sa pagtulog sa kanila nung naguluhan ako kung saan ba ako pupuwesto sa porma nila. Maliit lang naman talaga ang sala ng apartment ko. Kaya sa kwarto na lang talaga ako natulog, pero kinuha ko naman si Ace kasi baka hindi mabantayan ni BJ at ito pa naman ay laging binabangungot at nagsisleepwalk. The next day ay nakapagpahinga naman ako since weekend, pero market day ko rin yon. Si BJ ang iniwanan ko sa mga bata kasi wala naman siyang lakad. Bago ako lumabas ay nakita ko pa si BJ na tinatalian niya ang buhok ni Kaykay. Yung aming kapitbahay na bata na lagi din namang pumupunta sa apartment ko dahil nakikipaglaro kina Ali at Ace. "Huwag niyong awayin si Kaykay, ha?" Narinig ko pang sabi ni BJ sa dalawang lalaki niyang pamakin. Medyo maaga akong umuwi ng konti kasi hindi rin naman marami ang aking mga pinamili. Pagdating ko ng bahay ay nagulat ako dahil yung tatlong mga bata lang ang iniwan ko, pero pagbalik ko ay 5 bata na ang nandun, Mama Mia. Nagkalat pa talaga silang lahat sa sala habang si BJ ay nanonood lamang ng palabas. Okay lang yan, Charm. Nag-enjoy din naman ang mga bata eh. Sabi ko noon sa sarili ko na pinipilit kalmahin dahil medyo nasistress na talaga ako. Nakaluto ako ng aming lunch, Mama Mia. Pinakain namin pati nung mga bata ng aming kapitbahay. Para talaga akong nagpi-feeding program nung mga panahon na yon. Pero medyo naaliw ako dahil itong si BJ ay nag-i-instruct sa mga bata na akala mo ay kanyang mga sundalo kung kanyang pagalitan at pagsabihan. Nakita ko pa na kahit ang liliit pa ng mga batang ito ay tinuruan na niya kung paano sumubong mag-isa. Inoobserbahan ko na lang sila pero natatawa talaga ako sa kanyang paraan. Kakount ako ng hanggang 5 ha. Dapat nakalunok na yung mga pagkain ninyo. Kawawa ang mga bata. Military style ni BJ ang pagdidisiplina sa kanila. After nilang kumain ay umuwi din naman yung tatlo dahil kinuha na ng kanilang mga magulang. Sinulit ko na lang ang time habang nandyan pa si BJ at naglaban na lang ako dahil ang dami-dami ko ng mga labahin. Para talaga akong OFW nung mga panahon na yun na nag-apply bilang domestic helper kasi all around ang trabaho ko. Umalis din si BJ at ang mga bata kaya nakapagtupi ako ng aking mga pinaglabhan. Last week of October, nakapag-decide kami ni BJ na iuuwi namin ang mga bata sa Visayas kasi wala na atang chance na babalikan pa ito ng kanilang ama. Kinontak din ni BJ ang kanilang ama at sinabihan ito na iuuwi namin ang kanyang mga anak sa Visayas. At kung gusto niya ay bisitahin na lang niya doon dahil aalis na rin kami. Naisip din namin, Mama Mia, na mas maaalagaan dun sa Visayas ang mga bata dahil inaantay na ang mga ito ng kanilang mommy at nandun din naman ang mama ni BJ. Mabuti na lang at makakasama ng kanilang ina ang kaniyang mga anak. Siguro mas makakatulong ito para mas lalong madaling mag-recover ang aking kaibigan. At syempre, mas mapapanatag din kaming dalawa ni BJ knowing na nasa kanyang kapatid at kanyang mama ang mga bata dahil siguradong maaalagaan ng mga ito. Pagkatapos naming asikasuhin ang mga requirements ng mga bata ay umalis din kami agad pauwing Visayas. Mama Mia, dumating kami kina BJ na mga 6 p.m. at
inantay din naman kami ng ate at mama niya. Iba talaga ang saya sa puso ko nung nakita kong nagkasama na ulit ang dalawang bata at ang kanilang mama na nagkahiwalay for almost 6 months. At least, sa darating na Pasko nung mga panahon na yon ay magkakasama pa rin silang tatlo. Konti lang din naman ang mga kinakailangan niyang medical treatment na tatapusin. Pero under observation pa rin siya dahil hindi pa rin siya on full recovery. Sabi nga ng doktor, baka raw talagang makatulong ang presensya ng mga bata ngayon na nakakasama na ito ng kanilang ina. We hope and pray na sana nga magkatotoo ang sinabi ng doktor nang malagpasan na ng kaibigan ko ang kanyang pinagdadaanan. Hindi din kami nagtagal ni BJ doon sa Visayas dahil may mga pasok din naman kami sa aming trabaho. The following day ay bumiyahe kami pabalik ng Mindanao. Pero bago kami bumalik ng Mindanao ay dumaan muna kami sa amin. Medyo matagal-tagal na rin na hindi ako nakauwi sa bahay namin. At nung umuwi ako ay pinagpaalam niya ulit sa nanay at tatay ko na kung pwede raw ba nahingin na niya ang mga kamay ko mula sa mga ito. But this time, dalawa na kaming nakipag-usap sa aking mga magulang. Disididong-disidido na talaga si BJ sa akin noon. Well, rest assured, sigurado na rin naman ako sa kanya. Sa ikalawang pagkakataon ay hindi nagdalawang isip ang mga magulang ko na pumayag sa nais ni BJ. Siguro Mama Mia, may mga anting-anting at kapangyarihan ata itong si BJ. Dahil ang mga strikto kong mga magulang ay parang napapaamo niya ng ganun-ganun na lang. Pagkatapos naming mag-usap ay bumiyahe na rin kami pauwi ng Mindanao. Hindi kasi pwedeng magtagal kami dahil limited lang talaga ang oras sa aming lakad. Dumating kami sa Mindanao mga 4 p.m. Umuwi kami sa apartment at natulog dahil medyo sumakit talaga ang ulo ko sa haba ng biyahe. Bumalik ulit ang pagkamiss ko sa mga bata pero at least ngayon ay medyo kampante na ang mga utak namin ni BJ dahil alam naming nasa mabuting kamay ang mga bata. That night, after naming makapagpahinga, ay tinapos ko rin ang schoolwork ko. Ilang sandali pa ay lumapit si BJ sa akin dahil nagpatulong ako sa kanya sa pag-check ng mga exam papers ng mga estudyante ko para mas mapadali ang aking trabaho. Ma, wala na tayong loving-loving. Module ka na lang ng module dyan eh. Anong magagawa natin pa? Nag-girlfriend ka ng teacher. Alam mo, yung loving-loving wala naman yung deadline eh. Pero itong mga trabaho ko, malapit na talaga ang deadline. Kaya kailangan ko nang matapos agad. Hi, WTF. Nashock ako sa kanyang sinabi, Mama Mia. Anong WTF? Sagot ko na tumaas agad ang boses ko. I mean, where's the pepper, ma? Tawang-tawa naman ako, Mama Mia. Binigay ko sa kanya ang mga papel na kailangan niyang i-check. May mga essay at ako lang ang mag-check noon. Natapos din siya sa pag-check at pina-encode ko siya ng mga scores. Ma, parang may babagsak ata dito sa klase mo. Di magre-removal. Grabe, hindi ka naman maawa. Pwede naman siguro nating i-stretch tong score niya para pumasa. Nakinig ako sa kanya at talagang naaawa siya dun sa mga estudyanteng bumagsak. Etong essay, ma, 2 points nang binigay mo. 4 points mo na lang to. Ang dami-dami ko pang dinagdag na 2 points sa lahat para maging bonus na lang at pumasa yung isang estudyante na bumagsak. Dahil kung hindi ko ipapasa, si BJ ay hindi naman talaga titigil sa kangangawa. Ma, halika, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Matagal bago siya nagsalita ulit. Kaya ayon, na-gets ko agad ang gusto niyang sabihin. Ganito talaga siya kapag chismis ang aming pinag-uusapan. O na, hindi ako magsasabi, promise, atin-atin lang to. So ano yan? Ma, yung kasamahan mong teacher ba? Alam mo ba na sila na nung kasamahan ko rin?
Pero hindi din sila nagtagal, naghiwalay din sila eh. What a shocking revelation. Ang alam ko nga, Mama Mia, ay kakasagot niya lang sa kasamahan ni BJ at ngayon ay hiwalay na agad sila. Kaya ayon, ang favorite pastime naming magjowa ay nakipagmaritesan naman talaga kami. Alam mo, iba talaga kapag kamaritesan mo ang partner mo. Nakaka-enjoy din naman. The following days ay tumawag si BJ sa akin at in-invite daw ako ng uncle niya para sa birthday nito. Hindi sana ako, Mama Mia, dahil ayoko naman talagang bumalik dun sa barracks nila. Pero nahihiya naman ako sa tito niya. Lalo pat, eto talagang nakipag-usap sa akin through phone para wag na akong gumawa ng kahit na anong alibi. Excited din naman ako, Mama Mia, na makasama ulit ang mga kaibigan ni BJ. Second week of November, yun ang pagpunta ko ulit sa kampo. Pero hindi pa nga kami nakakaabot sa gate ay agad na akong sinalubong ni BJ. Habang papunta kami sa camp, Mama Mia, ay narinig kong may mga batang sigaw ng Kuya BJ. Tignan mo mga fans ko. Sabi niya dahil tumatawag pa rin sa kanyang pangalan ang mga batang iyon. Sa susunod na ako magbibigay ng pamasko sa inyo ha. Si Ma'am muna ang magbibigay sa inyo ngayon. Ano? Bakit naman ako? Hindi ko kilala yung mga batang yan. Ma, bigyan mo na lang ng chocolate yan. Matutuwa na yung mga yan. Well, sa bagay, sabi nga nila, give love on Christmas Day. Napaka-compassionate naman talaga ng boyfriend ko. Napatuloy kami sa loob ng kampo at naalala ko talaga yung first time na pumunta kami doon na para kaming nagka-arthritis apat ng mga kasamahan ko dahil kinabahan kami nung nakita naming parang ipa-firing squad kami ng mga sundalo. Naglakad kami papunta sa barracks nila pero napansin kong si BJ ay parang pigil na pigil sa kanyang pagtawa. Oh, bakit parang mauutot ka na dyan sa pagtawa pa? Wala lang. Naalala ko kayo. Alam mo, nahiya nga kami nung time na yun eh. Ayoko na nga sanang bumalik dito. Huwag ka nang mahiya sa mga kasamahan ko, Ma. Alam mo ba ang excited na sila na bumisita kayo? Alam mo, matutuwa talaga sila kapag nalaman nilang dumalaw kayo. Kasi, nung mga panahon na yun, nawala raw ang sakit ng mga puson nila. Buti pa sila. Sabi niya sabay tawa. Mama Mia, naintindihan ko agad ang sinabi ni BJ. Well, hindi ko naman i-judge yung mga kaibigan ko. Buhay nila yun eh. Simple celebration lang naman ang ginawa at kami lang talaga ng mga kasamahan ko ang outsiders doon. Sila-sila lang din na mga sundalo ang nagluto. Nakaupo ako sa may gilid habang naghahanap ako ng signal dahil nagpapalo up ako dun sa mga estudyante ko sa mga hindi pa nakapag-submit ng kanilang output. Malapit na kasi ang pasahan ng grades kaya kailangan ko na ang lahat. Lumapit sa akin ang isang kaibigan at kasamahan ni BJ. Nagpakilala siya na kuya daw siya ng isa kong estudyante. Sinabihan ko siya at kinausap tungkol sa performance ng kanyang kapatid. So far, okay naman ang standing ng kanyang kapatid sa subject ko. Habang nag-uusap kaming dalawa ay nagulat na lamang ako nung may kumalampag na takip ng kaldero sa likuran namin. Nung nilingon ko ay ang matatalim na tingin ni BJ sa amin ang sumalubong sa akin. Sige mama, dito na ako. Salamat sa update. Biglang sabi nung kasamahan niya. No problem sir. Pagkatapos itong si BJ ay gumiti naman nung umalis ang kaniyang kasamahan at ako'y nainis naman talaga sa kanya. After naming kumain ay medyo nakarinig ako ng malalakas na tugtugan. At yung tugtugan na yon ay napakalakas din naman talaga ng bass kaya pati puso ko ay halos kumakalabog-kalabog na sa dibdib ko. Ano to? Tanong ko. May sayawan ma'am. Nagulat ako at may pasayawan pa talaga sila. Nagtapik sila tungkol doon pero hindi ako nakinig dahil parang hindi rin naman maayos ang kanilang pag-uusap. Hinahanap ko si BJ Mama Mia dahil nawala siya noon sa tabi ko.
Ewan ko kung bakit bigla-bigla na lang nawawala tong taong to. At nakita ko siya na naguhugas pala ng mga pinagkainan at pinaglutuan nila kanina. Tutulungan na kita dyan pa. Wag na ma, ako na. Hinalikan ko ang kanyang balikat dahil alam kong kulang sa lambing itong boyfriend ko na ito. Alam mo pa, ang bango mo pa rin kahit pinagpapawisan ka. Hindi ko na malayan na may lumapit na pala sa aming kasamahan ni BJ habang hinahalikan ko ang kanyang balikat. Narinig na lang namin ang panunukso nito sa amin. Nako, mukha yatang pati dito sa ugasan ay maraming langgam ah. Gulat na gulat ako at napahiya talaga ako sa ginawa ko, Mama Mia. Huwag kayong mahiya sa akin, ma'am. Sanay naman ako sa ganyan eh. Ang totoo niyan, natutuwa nga ako dahil, ayan, minamahal mo itong sir namin. Sabi niya. Nagulat ako pero alam kong namula ang mga pisngi ko nung mga panahon na yon, Mama Mia. Naisip ko talaga noon na swerte pala ako kay BJ. Dahil hindi pala siya tulad nung ibang mga naririnig nating kwento na may ibang babaeng pumupunta sa kampo. Sabi nga nila, first time daw na may pumuntang babae para kay BJ sa kampo nila. Hindi ko alam kung dapat kong paniwalaan pero aaminin kong kinilig ako sa kanilang mga sinabi. Mama Mia, masayang masaya ako dun sa kampo. Masaya din ako na kasama ko ang lalaking minamahal ko. At nang gabing yun, Mama Mia, ay may ikwinento sa akin si BJ tungkol sa pribadong buhay niya. Tungkol sa kaniyang ama na nasa somewhere in Mindanao lang din. Hindi ko na lang idai-detalye ang kanilang relasyon o kung anumang nangyari between them kasi I think it's a private matter sa kanilang dalawa. Tumawag daw sa kanya ang papa niya at sinabing papupuntahin daw siya doon sa kanila kasi may okasyon daw at may handaan. Kailangan daw ang kanyang presensya. Kailangan niya ng advice dahil ayaw niya raw pumunta doon. Pero natatakot din naman siya, Mama Mia, na baka pagsisihan niya ang hindi pagpunta doon. Na-confuse ako kung bakit ayaw niyang pagbigyan ng papa niya pero ayaw niya ring pagsisihan ito sa huli. Then I found out na kaya pala ayaw niyang pumunta doon o hindi niya gustong pumunta doon sa side ng papa niya dahil nandun din pala ang ex niya, Mama Mia. Ang ex niya na sinulot ng kaniyang kapatid. In short, Mama Mia, kapatid din ni BJ ang naging bagong lalaki ng ex-girlfriend niya. Nakakagulat ano? Nung mga panahon na yon ay ako naman ang nag-isip. Hindi kaya affected pa rin si BJ dun sa ex niya? I'm quite upset pero ayoko na lang na mag-overthink. Ayokong mag-conclude agad-agad dahil hindi ko naman mabasa ang tunay na emosyon at nararamdaman ni BJ. Baka mahal mo pa yung ex mo ha, kaya ayaw mong pumunta doon. Baka kaya ka nagkakaganyan dahil affected ka pa. Matagal ko nang hindi mahal yun, ma. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sila humihingi ng tawad sa akin eh. Yun lang pala eh. Alam mo, hindi naman kailangan na humingi sila ng tawad sa'yo para patawarin mo sila. Patawarin mo sila kahit hindi sila humingi ng tawad. Ang importante, hindi ka magtanim ng galit at sama ng loob dyan sa puso at isipan mo. Ikaw ang magkakaroon ng peace of mind. At isipin mo na lang kung hindi nangyari yon, hindi mo siguro ako makikilala ngayon. Wala kang girlfriend na ganito kabait, di ba? Natawa siya sa sinabi ko at nakapagdesisyon na pupunta daw siya dun sa bahay ng papa niya pero sa isang kondisyon. Isasama daw niya ako. Okay lang naman sa akin, Mama Mia. Alam ko na mahirap talaga ang sitwasyon ng kaniyang pamilya. Kasi nga, hiwalay ang ina at ama niya. 3rd week of November nung pumunta kami. Sa gate pa lang ay parang
aatras na ata ang tapang ko, Mama Mia. Doon ko nakita na hindi pala talaga basta-basta ang pamilya ng boyfriend ko. Mama Mia, nakita ni BJ na parang tense na tense ako. Confidence lang naman talaga sana ang baon ko doon. Pero ewan ko kung bakit pati yun ay muntik ng maglaho. May sumalubong sa amin, tita daw niya yun. Hanggang sa na-meet ko na rin ang papa niya at ang kanyang mga half-siblings at yung ex niya. To be honest, Mama Mia, napakaganda ng kanyang ex. Tinignan ko si BJ kung anong magiging reaksyon niya pero wala naman akong nakitang kahit na anong ekspresyon ng emosyon sa kanyang mukha. Okay pa kaya ito? At that point ay nakiharap sa amin ang kanyang half-brother na siyang umagaw ng kanyang ex mula sa kanya. Siya din ang unang pumansin kay BJ at na-appreciate din naman ko yun, Mama Mia. Pumansin din si BJ sa kanya at mas na-appreciate ko na nakisama pa rin ng maayos si BJ kahit dun sa taong trumaydros sa kanya. Nakipag-usap kami sa papa ni BJ and base sa obserbasyon ko ay na-compare ko talaga silang dalawa ng mama niya. Noong na-meet ko po ang mama ni BJ, ang first impression ko ay strikta ito pero nung makilala ko ay mabait pala ito. Samantalang ang papa ni BJ ay approachable na approachable lang dating. Pero the way itong makipag-usap ay napaka-intimidating. Nagtanong siya sa akin tungkol sa family background ko and of course ako ay transparent din naman. Wala din akong naramdaman na iniinsulto niya ako. I just feel intimidated. Habang nandun ako, Mama Mia, ay naintindihan ko kung bakit ayaw ni BJ na makisali sa pamilya ng kaniyang ama. It's because ang environment doon ay medyo toxic naman talaga. Ayokong mag-judge pero base po sa aking nakita at naobserbahan sa mga pamilya at kamag-anak ng papa niya, ay para pong pabonggahan sila at para pong nagpapataasan sila ng ihi. Yes, parang nagpapahambugan sila ng kanilang lifestyle. Masasabi kong may kaya talaga silang lahat, pero basta parang pang-sosyal ata lahat ng dating ng pamilya ng papa niya. Nakausap ko rin yung iba niyang mga tita at mga pinsan sa kanilang gatherings na yon. Habang nag-chit-chat ako sa ibang family member, ay nag-text si BJ sa akin na nandun daw siya sa labas kasama ang kanyang papa at tito. Ma, okay ka lang dyan? Sabihan mo sa akin kung hindi susunduin kita agad dyan. Kaya ko pa naman pa. Nakaka-shield pa naman ako sa mga sinasabi nila. Mama Mia, masasabi kong kahit hindi ako outspoken na tao o hindi ako extrovert, ay magaling din naman akong makisama. And so far, may na-sense naman din na gano'n ang aking mga kausap. After noon ay tinawag ako ulit ni BJ. Kaming tatlo ang magkaharap ng kanyang papa. Nagpaalam siya sa kanyang papa na sa darating na panahon ay magpapakasal na siya. Agad din namang nag-okay ang papa niya at inassure ng papa niya na a-attend daw siya ng kasal namin. Basta mag-inform lang daw kami ng schedule at ng venue. Hindi kami nagtagal doon sa pamilya ng papa niya at agad din naman kaming nagpaalam ni BJ para umuwi na. Nauna na ako sa sasakyan dahil tinawag siya ulit ng papa niya. Habang nasa biyahe kami ay tinanong ko si BJ kung ano ang kanyang naramdaman nung nandun kami. Medyo relieved kasi andun ka buti na lang at nandun ka. Sa kapatid mo at dun sa ex mo, siguro naintindihan ko na ngayon na baka mas masaya nga sila sa isa't isa at alam ko naman na mas masaya din ako sa buhay ko ngayon O diba? At least at peace ka na dun sa side ng papa mo. At peace ka na rin sa side mo tungkol sa naging issue ninyo. Ikaw anong tingin mo sa side ng papa ko? Sa walang pag-aalinlangan ay sinagot ko siya ng katotohanan. Parang mga primadona lahat ng angkan ng papa mo, no? Nagulat ako sa naging reaksyon niya dahil tawang-tawa siya. Ganon talaga sila, ma. Parang ang minamaliit nila ako Pakiramdam ko parang maliit ang tingin nila sa akin.
Well, kung minamaliit ka ng side ng papa mo, ang hindi nila alam, pinagmamalaki ka ng pamilya ko. Proud na proud ang pamilya ko kay BJ, Mama Mia. Sa totoo nga, sabi ni BJ, mukhang mas proud pa ang pamilya ko sa kanya kaysa sa sarili niyang kadugo. Pero bilib din naman ako kay BJ dahil hindi ko siya nakitaan na nakikipagkompetensya siya sa kanyang mga kadugo, lalong-lalo na sa kanyang mga kapatid. Simple lang naman ang buhay na gusto ko, Ma. Ayoko nung buhay na katulad nila. Gusto ko yung may nag-aantay lang sa akin every time na umuwi ako ng bahay, yung may mag-aalaga lang sa akin kapag nagkakasakit ako, yung may katuwang ako sa hirap ng buhay, yung may magmamahal sa akin ng totoo. Ano pa ang gusto mo pa? Alam mo na kung anong karugtong yan, Ma. Mama Mia, nakalunok tuloy ako ng malalaking laway ko dahil talagang isinisingit niya kapag may pagkakataon ang usapan ng tungkol sa pag-iisa namin ng katawan. Pag-uwi namin ay hindi pa talaga natapos ang aming pag-uusap at nakipagmaritesan pa talaga siya tungkol sa kanyang mga kadugo. Tapos may sinabi siya sa akin, Mama Mia. Alam mo, Ma, sabi nung isang tita ko, gusto ka raw niya kasi lagi ka raw nakasmile. Mama Mia, palangiti naman talaga ako. Hindi lang ako masyadong palakaibigan, pero kapag may mga tao ay nakangiti naman ako. Pagkatapos ng usapan namin tungkol sa pakikipagmaritesan tungkol sa kanyang mga kamag-anak, ay napag-usapan namin ni BJ ang tungkol sa kanyang bahay. Gusto raw niya sana na lumipat na ako doon dahil wala na raw akong babayaran kapag nandun ako. Isa pa, kawawa din yung bahay na yon kung walang nakatira. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay ayoko sanang pumayag. Hindi sa natatakot akong kasama siya sa isang bahay, kundi natatakot ako lalo na kapag mag-isa lamang ako. Ang totoo niyan ay matatakutin talaga ako at naniniwala po ako sa mga multo at mga aswang-aswang na ganyan. Pero sa di kalaunan ay napilit din naman ako ni BJ. Tumira ako sa bahay niya at para akong naging caretaker ng kanyang bahay. Doon ay inaasikaso ko rin ang kanyang garden dahil malaki pa pala ang kanyang lupa sa may likuran nila. Nasasayang yun. Kaya inasikaso ko yun at nagpatanim ako ng mga kung ano-anong gulay at mga spices doon. Mama Mia, tumubo din naman ang mga ito at napabilib ko nga talaga si BJ. Gusto niya raw talaga ng ganito, yung practical ang lifestyle. Therefore, Mama Mia, may ibang tao na nakakalimutan ang totoong pakay kung bakit ka naghahanap ng asawa. Naghahanap ka ng magiging asawa para may katuwang ka sa buhay. Hindi yung maganda, hindi yung sexy, hindi yung may six-pack sa abs. Kasi lahat ng yun ay lumilipas. Lahat ng yun ay kumukupas sa paglipas ng panahon. Pero kapag nakakita ka ng magiging kapartner mo, kasundo mo, at kasama mong gumawa ng mga mahahalagang desisyon sa buhay, ay dun mo masasabing nakahanap ka nga ng totoo at tunay mong katuwang habang ikaw ay tumatanda. Anyways, Mama Mia, marami pa po kaming pinagdaanan ni BJ, pero lahat ng yun ay amin pong nalagpasan. Ang totoo niyan ay dumaan din kami sa mga health issues, sa mga selusan issues at kung ano-ano pa. Pero, I'm happy to tell you na hanggang ngayon ay talagang masaya naman kaming nagsasamang dalawa. January 2022 ay nagpakasal kaming dalawa ni BJ, Mama Mia. Pero hindi rin naging madali ang aming journey. Dahil nung kinasal na kami, ay nahirapan naman kaming bumuo ng anak. Kung gaano pa kahilig si BJ sa mga bata, ay hindi naging madali ang pagbuo namin ng aming anak. October 2024, dun ko pa nalaman na nagdadalang tao ako. Masayang-masaya kaming dalawa ni BJ. Dahil sa wakas ay nagkaroon na rin ng katuparan ang aming ninanais na magtayo ng sarili naming pamilya.
Sa ngayon, Mama Mia, ay masaya kami habang inaantay ang pagdating ng aming unang baby. At kung magtatanong kayo tungkol sa atin ni BJ, I'm proud and happy to tell you na okay na po siya. Nagtatrabaho na ulit siya at dun na siya sa Visayas nakadistino. Naghiwalay na rin sila ng tuluyan ng kanyang asawa. Wala na akong balita tungkol sa asawa niya dahil ang mga anak nila ay nandun sa Visayas kasama niya. Masayang-masaya ang kaibigan ko nung nagpakasal kami ng kapatid niya. Kung meron raw magandang naidulot ang kanyang depresyon at ang kanyang nervous breakdown, ay yun daw ang pagiging mag-asawa namin ng kanyang kapatid. Ang kanyang nervous breakdown daw ang naging dahilan kung bakit nagkatuluyan kami ng kanyang pinakamamahal na bunsong kapatid. Ako naman, Mama Mia, dun ko naisip. Totoo nga talaga ang sinasabi nila. Lahat ay may kanya-kanyang rason at malalaman mo lang pagdating ng panahon. Tama ang atin ni BJ. Kung hindi nga siguro siya nagkasakit, siguro ay walang pagkakataon para magkasama at magkakakilanlan kaming dalawa ni BJ. Kasi kung pisikal na aspeto ang ating pag-uusapan, Mama Mia, hindi po talaga namin standard ang isa't isa. Kaya lang nung nagkakilala kami bilang naging foster parents kami ng kanyang mga pamangkin, dun namin nalaman na swak pala kami sa isa't isa. So sa mga boys and girls dyan na naghahanap ng kanilang partner in life, na may mga karelasyon ngayon, sana more than the physical aspect, sana tignan nyo rin kung talaga bang nababagay kayo sa isa't isa. Hindi lamang sa itsura, kundi maging sa pananaw sa buhay, kung kaya nyo bang mag-compromise para sa isa't isa, at kung kaya nyo bang mabuhay nang hindi na naghihiwalay. Mama Mia, dasal ko na sana marami pang mga tao ang titingin ng higit sa pisikal na anyo kapag humahanap ng kanilang magiging katuwang. Maraming salamat po at hanggang dito na lamang, lubos na gumagalang, Charm. Char lang naman, na-charm ba kayo sa kwento ni Charm? Ako medyo na-charm ako sa kwento ni Charm. Charot lang. Daming charm na. Anyways, congratulations sa inyo, Charm. Naway, tulad ng sinabi mo, sana marami pa talaga ang titingin ng higit sa pisikal na kaanyuan kapag humahanap ng taong makakasama sa habang buhay. Kasi minsan, kapag tayo ay mga bata pa, kaya nga po, 'di ba, less ang chance na maghihiwalay kapag medyo matanda na kapag nagpakasal. Kasi kapag medyo matanda na, mature na ang utak. Kesa dun sa mga bata, hindi ko naman sinasabi na walang nagkakatuluyan ng mga bata pang ikinasal kasi meron din naman. Kaya lang, mas marami yung naghihiwalay. Mas marami yung nagkakasakitan. Kasi ang tendency natin kapag masyado pa tayong bata, ay tumitingin talaga tayo sa mga pisikal na kaanyuan. Ang tendency natin, dun tayo nakafocus. Kung bagay ba kami, kung ikaka-proud ko ba ang taong ito. Bukod sa pisikal kasi na anyo, tumitingin din tayo sa estado sa buhay, diba? Gusto natin yung may motor, may sasakyan, ganon, diba? Nadidate tayo, nabibigyan tayo ng mga bouquet of flowers, ng kung ano-anong regalo. Gusto natin yung romantic, may mga ganon talaga eh. So, hindi natin maiisip na sadyang may mga taong hindi pinanganak na romantic. Sadyang may mga taong ipinanganak at pinalaki sa praktikal na pamumuhay. Kaya hindi natin ma-appreciate ang mga taong yon. Kaya ang ending, doon tayo sa tingin natin ay romantic. Manloloko pala. O kung hindi naman manloloko, na-realize niya later on na hindi pala talaga kayo para sa isa't isa. Kaya mas malaki ang chance na matibay at tatagal ang isang relasyon kung pareho kayong may edad na kapag pumasok sa pag-aasawa. When I say may edad na, siguro mature na, hindi yung may edad. Hindi edad kasi meron namang mga 30 plus na pero wala pa ring wala pa ring wisyo, 'di ba? May mga 30 plus na pero parang bata pa rin kung umasta, parang gustong-gusto pa rin na parang kinaiinggitan sila ganon.
So sana lahat ng tao makahanap ng isang stable at practical na pagmamahal. Maraming salamat sa inyong lahat. Ako pong muli ang inyong Mama Mia. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, please do not hesitate to like and share this video. Huwag niyo rin kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Click the notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing meron tayong video na inilalabas. Go, go, go ha! At kung meron kayong sariling kwento dyan, yan ang wag nyong itago. Nako, i-share nyo naman yan. Mag-email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod nating kwento bukas. Ako pong muli ang inyong one and only Mama Mia. Toodaloo! Hanggang sa susunod, paalam!